I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ay malaya nakalapit sa iyo sa pananalangin, Lord God. Salamat sa magandang umaga na binigay mo sa amin ngayong oras na ito, Lord God. Salamat sa buhay, Panginoon, na patuloy na pinapahiram mo sa bawat isa. We acknowledge, Lord God, na Ikaw ang Diyos na nagbibigay patuloy ng buhay sa amin. Kaya kami nandito upang magpasalamat. Salamat sa iyong katapatan, Lord God. Salamat sa pamilya, Panginoon, na amin pa rin nakakasama sa aming buhay. Salamat sa hangin, Lord God, na patuloy namin na ihihinga, Lord Jesus. Salamat sa napakagandang kapaligiran, Panginoon. Truly, Lord God, that in every small details, Lord God, we can see your love, your faithfulness, and your goodness in our lives. Kaya, Panginoon, patuloy ng aming pasasalamat ay aming iniaalay sa iyo, Panginoon. Glorify your name, Jesus. We thank you, Lord God, for the love, for the mercy, for the blessings, Lord God, and even, Panginoon, sa mga pagsubok, Lord God, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, Ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na mapapurihan. Sa lahat ng aming gagawin at ginagawa, Panginoon, Ikaw lamang ang mapapurihan. To you be all the glory and praise, Lord God. Even as we breathe, Lord Jesus, may you be glorified. Lord, sa aming sama-sama na pagsamba sa iyo, sa umagang ito, patuloy kami nagpapasalamat. We acknowledge, Lord God,
na ito ay dahil lamang sa iyong grabing biyaya sa bawat isa. Kami ay nakakatayo, nakakapagtaas ang aming kamay, Panginoon, nakakaawi, Lord God, nakakapakinig ng iyong buhay na salita dahil sa iyong biyaya lamang, Panginoon. Salamat sa mga pabor, Panginoon, na patuloy mong pinaparaan sa amin. O, purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka, Panginoon, sa oras na ito. And as we come before you, Lord God, na mag-aalay ng mga papuring awit, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na sa anumang karumihan, Lord God, dahil nakukita mo sa aming puso, pakalinisin mo nga po, Panginoon, upang ang aming ihahandog na papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap. O walang nais gawin ang buhay na ito, but to give glory to your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin ka. Purihin ka, aming Diyos na buhay. Aming Diyos na tapat. Kailan ay hindi nagbabago. Hallelujah. Sabi po dito sa awit 100, verse 1 to 5, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Verse 3. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Verse 4. Pumasok sa Kanyang templo ang pusong nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Ano po'y gagawin natin? Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. In verse 5. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Sino po dito ang nandito ngayon na sabik na maranasan ang presensya ng Panginoon? Amen. Pumalakpak nga po tayo ng malakas sa ating Diyos na buhay, lahat ng nasasabik. Woo! Okay, Panginoon, kami nasasabik na maranasan ng muling sa umagang ito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya
Ikaw, Panginoon, na tapat sa iyong mga salita. Ikaw na aming matibay na sandigan. Ang mga salita mong buhay, Panginoon, yung mga pangako mo, Lord God. Lord, at this moment we acknowledge that you are the God who keeps His promises. Tunay, Panginoon, alam mo ang sitwasyon ng iyong mga anak sa oras na ito. Walang mahihigit sa iyo, Panginoon. Pero Lord God, we continue to acknowledge your goodness and your faithfulness in our lives. Sa oras na ito, Panginoon, hindi namin iisip kung ano yung sitwasyon namin, but we will just focus on you, ang Diyos na buhay, ang Diyos na tapat, ang Diyos na grabe umiibig sa amin. Kaya patuloy ang buhay na ito, ang puso na ito, Panginoon, ay mag-aalay ng papuri at pasasalamat sa iyo. Salamat, O Lord, sa iyong mga pangako na aming patuloy na pinangahawakan sa aming buhay. Oh, purihin ka. Hallelujah. Thank you, Lord. Wala kaming ibang lalapitan, wala kaming ibang aasahan, hindi ikaw lamang aming Diyos.
mga pangako kami nakakasuntong, nakagalakan, ng kapayapaan, ng kapanatagayan, Panginoon, sa buhay na ito. Dahil ikaw ang Diyos na tamad sa iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na mabuti sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya Lord God, ang patuloy namin gagawin sa oras nito ay magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Kapatid, magpuri ka sa Panginoon sa umagang ito. Alam ko meron kayong mga pinagdadaanan, pero marami rin mabubuting bagay na ginawa ang Diyos sa atin. At tapat siya sa buhay ng bawat isa. And as we sing this song po, may we be reminded of His faithfulness sa ating mga buhay. Hallelujah. Tapat ka, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Awitin mo sa Panginoon. Sa aking puso, sa aking buhay, ang pagpuri pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, walhatiin ka. Awitin mo mula sa puso mo na nagpupuri sa Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Kapatid, ibukas mo ang iyong bibig. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, ang pagpuri pagsambay
sing it from your heart. Awitan mo, kapatid, ang Panginoon. I-occupy yung nasa likod. Napakabuti ng Panginoon, nagkita-kita muli tayo sa araw na ito. Wala pa ang ating pastor. Within this week po, makakabalik na po siya. Tapos na yung mission trip sa Thailand. Nakauwi na po sila sa Malaysia. At sa susunod na mga araw ay pauwi na siya dito sa Pilipinas. At ang aming anak po ay wala rin. Siya po ay nandun ngayon sa Iloilo. Naghahanap po ng gusto ko magbiro pero hindi na lang. Meron lang po siyang pinuntahan doon. Uuwi na rin po sa araw ng Martes. Praise God. Handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? Yes. Amen. Ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan, nagpapatibay sa atin, ang salita ng Diyos na hindi nagbabago, ang pangako niya na tapat, ang salita ng Diyos na may kapangyarihan, nagpapagaling, ang salita ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Praise God. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa friendship with the world, enmity with God. Yung mga nakikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Basahin po natin sa James chapter 4, verses 4 hanggang 10. Sa mga may Bible, pwede po natin buksan, basahin natin ang buo. Sabi sa James chapter 4, sa Tagalog ko po babasahin, 4 hanggang 10. Sabi dito, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Sa verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos.
Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong mabago-bago ang isip. Verse 9. Maghilagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Sabi sa ating title, Friendship with the World, ay enmity sa Diyos. Dahil ang iniaalok ng Diyos sa atin ay ang kanyang pusong tapat at ang gusto ng Diyos sa atin ay tayo ay maging malapit na kaibigan ng ating Panginoon. Siguro naman ang bawat isa sa atin ay naranasan na magkaroon ng kaibigan. Amen? Kung ang kaibigan mo ay nag-uupisina sa Kapitolyo, madali lang pumasok doon. Madali lang sabihin na may kaibigan ako doon. At yung kaibigan mo doon ay mayroong posisyon. Doon ako pupunta kay Chief. Madali kang makapasok. May kaibigan ka doon. Kilala ka niya, kilala mo siya. Paano kung ang iyong kaibigan ay nag-uupisina at namumuno sa isang departamento at nandun siya sa Malacanang? Madali ka rin makapasok doon. May kaibigan ako doon. May magsasabi na, kaibigan ko yan, papasukin mo. Paano kung ang kaibigan mo ang presidente ng Pilipinas? At talagang kilalang-kilala ka niya. Kumakain kayo magkasalo, nagmimerienda kayo magkasama, namamasyal kayo, nag-golf kayo na magkasama. Golf talaga. Nagkukwentuhan kayo lagi. Alam niya ang buhay mo. Alam mo ang buhay niya. Napakadali pumasok. Kasi nandun ang kaibigan ko, presidente ng aking bansang Pilipinas. Madali makapasok. Paano kung ang kaibigan mo ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, may lalang ng langit at ng lupa? Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang dahilan kung bakit may mundo. Bakit naligtas ang tao? Bakit ang tao makakapunta sa kaharian ng Diyos kahit makasalanan? Kapag tinanggap si Kristo na Diyos at tagapagligtas, pupunta sa kanyang kaharian. Paano kung yun ang kaibigan mo? Mga kapatid, kay palad ng mga sumusunod sa Panginoon, nakikinig sa kanyang mga salita, dahil sila ay tinatawag ng Diyos na kanyang mga kaibigan. Gaano ka-excited ang buhay ng isang Kristiyano araw-araw? Gaano ka ka-excited sa paggising mo sa umaga? Or bago ka matulog? Na Lord, salamat po, matutulog ako. At paggising ko, meron ka ulit sa aking sorpresa. At kinakausap mo siyang lagi. Nagsasabi siya sa iyo, sinasabi mo ang saloobin mo sa kanya. Siya ang pinakamalapit mong kaibigan. Kung sa may asawa, ang pinakamalapit mong kaibigan ay ang asawa mo. Kung sa may mga kapatid at wala nang magulang, ang pinakamalapit mong kaibigan ay kapatid mo. Totoo ba? O kaya naman kaklase mo mula maliit ka pa hanggang sa ngayon, katrabaho mo pa, pinakamalapit mong kaibigan. Lagi kayong nagkakausap. Lagi kayong nagkukwentuhan. Ang gaan ng pakiramdam mo kapag siya ay kausap mo. Kung itong Diyos na ating Panginoon, lagi mong kausap. Pero bago po nangyari, itong binasa natin sa verse 4 hanggang 10, may nakasulat po sa verses 1 to 3. Ito po ang tungkol sa pag-aaway-away. Ito pong aklat ni James, sinulat para sa mga Kristiyano o mananampalataya. Pero kahit mananampalataya na,
Sabi dito, may pag-aalitan, may pag-aaway, dahil sa masasamang nasa, dahil sa kagustuhan ng laman, mayroong minimithi sa buhay, ngunit hindi makamtan, kaya nag-aaway-away. Kaya papatay kung kinakailangan para makuha lang ang kanyang kagustuhan. May gustong maangkin, kaya nga lang hindi makuha, kaya nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi makamtan ang hinihingi sa Diyos, nananalangin din siya, pero hindi niya makamtan dahil hindi tama ang kanyang layunin. Humihingi lang siya upang mapagbigyan ang kanyang kalayawan. Ito po yung mga Kristiyano na tinutukoy dito ni Apostol Santiago. Nag-aaway-away dahil sa pagiging sakim. Hindi magkasundo, magkakapatid sa pananampalataya. Ano ba ang ibig sabihin ng friendship with God? Ang ibig sabihin ng pagiging kaibigan ng Diyos ay yung pagsunod sa kanyang mga utos at pagkilala sa kanyang dakilang pag-ibig. Yung totoong paglapit sa Diyos at ikaw ay nakikipag-communicate sa Panginoon. Yun yung meaning ng friendship sa Diyos. Kagaya ni Abraham, lagi niyang kausap ang Diyos. Lagi niyang kinakausap ang Panginoon. Kaya tinagurian si Abraham na friend of God. Kasi kinakausap niyang lagi ang Diyos at siya kinakausap ng Diyos. Ano naman ang ibig sabihin ng enmity with God? Kaaway ng Diyos o kalaban ng Diyos. Ito po yung patungkol sa pagkilos ng isang tao sa lungat sa kagustuhan ng Diyos. Siya ay kumikilos sa lakaran ng sanlibutan ito. Kung ano ang dinidesire ng sanlibutan ito, yun ang ginagawa niya, hindi ang kalooban ng Diyos. Kaya siya ay kalaban ng Panginoon. Friendship with the world. Ano yung pagiging kaibigan ng sanlibutan? Ang pagiging kaibigan ng sanlibutan ay yung ang buhay mo, ang isipan mo, ang action mo ay nakadiretso, nakalinyada sa lakarin ng mundong ito, na kontra sa kagustuhan ng Diyos. Alam natin yun, kung ano ang kagustuhan ng Diyos, kung ano ang lakarin ng sanlibutan ito na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Tayong mga Kristiyano at mananampalataya, meron pong panawagan ang Diyos sa atin sa mas malalim pang pagiging kaibigan ng Diyos. Excited ba kayo sa umagang ito? Mas malalim na pagiging kaibigan ng Diyos na walang magiging ibang sentro ng puso mo, ng buhay mo, kung hindi ang Panginoong Diyos. Kapag ang mananampalatayang mag-asawa, pag tinanong mo kung sino ang number 1 sa buhay nila, hindi nila sasabihin na yung asawa nila. Ang number 1 sa buhay ng mag-asawa ay ang Panginoong Diyos, una sa lahat. So merong deeper calling ang Diyos sa atin na maging kaibigan ng ating Panginoon. Sa katunayan po, kapag ang isang tao nakipag-isa na kay Kristo na Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, ang Espiritu ng Diyos ay sinasakop nun ang puso at ang buhay ng mananampalataya. Ang isang tumanggap kay Kristo na Diyos at tagapagligtas, ang kanyang buhay ay sinasakop ng presensya ng Panginoon, yung Holy Spirit, banal na Espiritu. Sinasakop noon ang kanyang buhay. At kapag ang isang Kristiyano ay sakop na sakop ang kanyang buhay ng presensya ng Diyos, makikita mo sa kanyang character, katangian. Anong katangian meron siya? Siya ay mapagmahal, siya ay puno ng kagalakan, siya ay may kapayapaan, at marami pang ibang mabubuting bagay dahil siya ay filled with the Spirit of God. Kapag ang isang tao ay lumapit sa Diyos at sumunod sa kalooban ng Diyos, willing siya
sa mundong ito. Wala nang panlasa sa kanya ang takbo ng mundong ito. Ang priority na lang niya ay ang kagustuhan ng Diyos. At anumang distraction meron siya sa kanyang devotion sa Panginoon, ay tatalikuran niya. Yun ang mga sumusunod sa ating Panginoon, Jesucristo. Itong taong ito na tumanggap kay Kristo na Diyos at tagapagligtas, ay nararanasan niya yung tunay na pagiging kaibigan ng Diyos. Siya ay namumuhay ayon sa alituntunin ng Diyos. Nung nag-uusap po kami, nung Friday, dyan sa prayer meeting, pinag-uusapan namin na kapag nagpa-check up ka, makikita mo yung doktor, minsan, magbubuka siya sa malaking makapal niyang libro, may tinitingnan siya doon. Yun ang basehan niya para magbigay ng reseta sa kanyang pasyente. Sa mga malalaking company, pag magdedesisyon ang isang boss o isang mas mataas na posisyon, pupunta muna siya sa kanilang mga libro, mga policies, na mga sinusundan, alituntunin ng company bago sila gagawa ng desisyon. Kahit sa government offices, lalo na, hindi sila magdedesisyon na hindi muna nila tinitingnan kung ano ang nakasulat sa batas na kailangan nilang sundin. Bago sila magdedesisyon. Sa isang Kristiyano na tagasunod ni Kristo, dapat, bago siya magdesisyon, siya ay nagsasangguni muna, sumasangguni sa salita ng Diyos, binabasa niya, tinitingnan niya, bago siya magdesisyon. Kaya kapag nagdesisyon ang isang mananampalataya, ang basehan niya ay ang salita ng Diyos. Kaya po ito ang desisyon ko, kasi ito yung nakasulat sa salita ng Diyos. Ganon ang kaibigan ng Diyos. Ganon ang sumusunod sa Panginoon. Dito sa ating pang mga susunod na pag-aaralan, tutukuyin natin dito ang tungkol sa friendship at yung pagmamahal sa sanlibutan na kung saan yung mga tao ay nagiging laban o kalaban ng Diyos. Dito makikita natin yung pagtataksil ng isang mananampalataya sa Diyos at kung ano ang tawag sa kanila nung unang panahon sa Old Testament. Dito po malalaman natin yung pagiging kaibigan ng sanlibutan ay pagiging rebelde sa ating Panginoon. At malalaman natin na kailangan tayo ay nakasubmit ang ating buhay sa Diyos, na dapat tayo ay malapit sa ating Panginoon, na dapat ang buhay natin ay kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya, dumako na tayo. Sa verse 4 and 5, ang sabi dito, mga taksil, or adulterers, or adulteresses. Hindi ba ninyo alam na kapag nakapagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Unahin natin. May warning ang Diyos dito sa pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Sabi sa Galatia chapter 5, 17 to 21, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahagi.
pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Malinaw po. Ito po yung kinakaaway ang Diyos. Ito po yung pakikipagkaibigan sa sanlibutan. Yung kinakaaway ang Diyos, may warning dito tungkol sa adultery and worldliness. Yung adultery, yung pagtataksil. Sabi, hindi ba ninyo alam kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Yung mga believer ay kailangan nakasentro lang ang kanilang puso at isipan sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag tumingin ka sa iba, ikaw ay nagtataksil sa Panginoon. Kapag sumunod ka sa iba. Example sa mag-asawa. Yung mag-asawa, asawa mo lang ang tititigan mo at titingnan mo. Kapag ikaw ay nakipag-date sa iba at nag-entertain ng iba, ikaw ay nagtataksil sa iyong asawa. Sa Panginoong Diyos, kailangan nakatutok lamang tayo sa Panginoong Diyos. Kapag gumawa tayo ng isang bagay na salungat at hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay nagtataksil. Kapag hindi natin itinokos ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa bawat isa sa atin, at may iba pa tayong tinitingnan, may iba pa tayong paraan na tinitingnan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay nagtataksil. Dapat nakatuon lagi ang paningin natin sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Dapat ma-recognize natin kung ano ba itong pagkasakim or idolatry na nagiging substitute natin sa pagsunod sa Panginoon. Kapag ang inuna natin ay mga bagay na hindi gawain at hindi para sa Diyos, hindi natin sinusunod ang Panginoon. Kung hindi, sinusunod natin yung takbo ng sanlibutan ito. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, tunay pong hindi madali. Pero sa biyaya ng Diyos, magagawa natin na sumunod sa Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin. So, kailangan ma-recognize natin ano itong worldliness. Ito ay idolatry. Or adultery. Worldliness or kabunduhan, yung sobra-sobra kang nakafocus sa mga material na bagay. Sa mga material na possession mo, pag-aari mo. Yung worldly desires, ano ba ang mga worldly desires? Yung sinabanggit kanina, kahalayan, pagkikiapid, ang dami pagkasuklang, pagkakabahabahagi, yun yung mga worldly desire, mga self-pleasure, yung gusto lang ng laman. Imbis na, wala naman nun dito, syempre, pero imbis na pupunta ka doon sa gawain ng Panginoon, ay, dito na lamang ako, kami, magbabar. O, di ba? Bar na ngayon, hindi na disco, So, at saka pag ikaw ay nakafocus sa mga temporal na bagay, imbes na sa mga spiritual truths ka tumitingin dito sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, nakatingin ka doon sa mga pangmadaliang bagay lang. Kaya nga, merong nangyayaring pamumuhan ng hindi naman sa kanila. Diba? Covetousness. Yung pagkaimbot, greediness. Hindi naman sa kanila ginagamit, kinukuha, ninanakaw. Kasi sa kagustuhan nila magkaroon. Sabi nga nung nagkukwentuhan kami sa bahay, sabi ng anak ko, nasa posisyon naman sila. Alam ko, yun na ang tinutukoy ko. Pwede naman sila kumuha ng, kung gusto rin naman nila kumuha, kasi sila nga nasa posisyon eh. Huwag naman yung, ubusin naman yung lahat ng para sa Pilipino. Dahil ang tao ay walang kakontentuhan.
daladal na mas masakit pakinggan. Habang kumukuha sila, kumakangkang sila, mas lalo pa nilang gustong kumangkang. Hanggang sa gusto na nilang ubusin, ang tawag doon ay greediness. Greediness. Pag ang tao ay nakafocus na lang sa makakuha siya ng mga ari-arian, kapag nakafocus na lang siya sa gusto niyang kayamanan na hindi naman sa kanya, binukuha niya, ang tawag po doon ay worldliness or kamunduhan. Yun po, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi sa Colossus chapter 3 verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano pala yun? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung kasakiman. Ayan. Sino ba itong mga adulterous people? Yung mga mapagtaksil na tao. Sa Old Testament po, ito po yung mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang Diyos isa lang. Pero sila naghahanap pa ng ibang Diyos. Gumagawa sila ng paraan para meron silang sambahin na hindi naman ang ating Panginoon. Ang tawag sa kanila yung mga adulterous people. Yun yung pagtataksil sa ating Panginoon. Hindi sila naka-devote ang kanilang buhay sa Panginoon. Nagiging kaibigan sila ng sanlibutan kasi mas gusto na lang nila maghapon, magdamag na lang nasa sugalan, inuman, kasiyahan, kesa mag-devote ng panahon, maglaan ng panahon sa ating Panginoon. Kaya ang tawag sa kanila ng Diyos, mga taksil, adulterous. Sabi sa Jeremias chapter 2 verse 20, sa papong halimbawa, matagal mo nang itinakwil ang kapangyarihan ko, Israel, at ako'y ayaw mong sundin. Sapagkat ang sabi mo, hindi ako maglilingkod. Ngunit sa ibabaw ng bawat mataas na burol at sa lilim ng bawat mayabong na punong kahoy. Sabi dito, ikaw ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng babaeng nagbebenta ng sarili. So yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang laman ng puso ng tao, ang Diyos lang po ang nakakakita. Kapag mas may inuna tayo kaysa sa Panginoon, yun ang ating Diyos-Diyosan. Kapag inuna natin ang mga bagay kaysa sa Panginoon, kapag naglaan tayo ng panahon at inisip natin ang mga bagay kaysa sa Panginoon, pinaglaanan ng panahon kaysa sa Diyos, yun ay ating Diyos-Diyosan. Sa verse 5 ng James chapter 4, huwag ninyong akalain walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Ito po ay nagre-refer sa Holy Spirit na inilagay ng Diyos sa atin. Yung Holy Spirit po na nandito sa atin, ang desire nito ay upang ang ating mga isipan, ang ating mga salita, ang ating ginagawa ay dapat kontrolado niya. Yun ang gusto ng Espiritu ng Diyos. Ang gusto ng Holy Spirit, tayo ay nakadepende sa Kanya. Yung presence ni Lord, yung Holy Spirit, gusto niya tayo ay nakadepende sa Kanya. At hindi sa ating fleshly desire. Sa mga nabanggit kanina na mga pagnanasa ng laman laban sa kagustuhan ng Espiritu, yung mga binanggit kanina, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagsiselos, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkakabahabahagi, pagkaingkit, paglalasing, walang habas na pagsasaya. Ito po ay gawa ng laman. Pero ang gusto ng Espiritu ng Diyos, tayo ay panahanan niya. Sabi sa Joel, pagkatapos
Pagkatapos nito, Prophet Joel, sabi, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakakita ng mga pakitain ng inyong mga kabataang lalaki. Ang sinasabi lamang po dito, kapag tayo ay puspos ng Espiritu ng Diyos, tayo ay magsasabi ng mga salita na nagmumula sa Diyos. Tayo ay magsasabi kung gaano kabuti ang Diyos. Hindi ka mapipigilan, kapatid. Sabi nga dito, kahit mga bata ay magsasabi kung gaano kabuti ang Diyos kapag siya ay nilukuban ng Espiritu ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Tayo ay mamuhay, tayo ay baluti ng desire ng Holy Spirit sa atin. Sabi, ibubuhos niya ang kanyang Espiritu, maging sa mga alipin, lalaki man o babae. Alalahanin po natin na ang lover ng ating kaluluwa ay ang ating Panginoon. The lover of our soul. Sino? Ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, warning na tayo ay hindi dapat namumuhay sa pagtataksil sa Panginoon. Hindi tayo dapat namumuhay sa lakarin ng sanlibutan ito. Huwag kayong mag-alala kung anumang ari-arian ang ninakaw sa inyo at kinuha sa inyo. Dahil naniniwala tayo na ang buhay dito sa lupa talagang iiwanan natin. Wala tayong madadala kapag binawi na ng Panginoon ang ating buhay. Kaya wala tayong dapat pag-awayan dito. Ang uunahin natin lagi ay yung patungkol sa Panginoon. Sa patungkol sa gusto ng Diyos para sa ating mga buhay. Hindi yung gusto lamang po natin. Kaya ngayon maraming awayan, maraming nagkakagalit dahil sa may mga pinag-aawayan ng sanlibutan lamang. Or kapag may nakapagsalita sa iyo ng hindi maganda, nasaktan ka. Kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, huwag mo nang pagtuunan ng pansin ang mga bagay na iyon. Ang pagtuunan mo ng pansin ay yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Minsan, ang tao, akala natin ipinagtatanggol lang natin ang ating mga sarili. Pero sa totoo, yung kagustuhan ng laman lang natin ang gusto natin. Ayaw natin na tayo ay nabibig na, kumbaga, ikaw ay natatalo. No? Gusto natin tayo laging panalo. Worldliness, worldly desire. Ikaw lang ang maayos. Kapag nasabihan ng hindi maganda, maghahalo ang balat sa tinalupan. Kailangan hindi ganoon. Kailangan Diyos ang lalapitan natin. Pangalawa, may warning din po sa pagiging mapagmataas. Sabi sa James chapter 4 verse 6, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. So mahalaga po na ang tao ay pakumbaba lang. Pakumbaba lang sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Hindi naman sa pagpapakumbaba na maski marunong ka, sasabihin mo hindi ka marunong. Hindi yan totoong kapakumbabaan. Ang tunay na kapakumbabaan, ikaw ay titindig ka sa kung ano ang kaya mo lang gawin. At hindi na sobra pa doon. At kapag ka ikaw naman ay nasaktan, isusumbong mo kanino? Kay Tulfo? Sa Panginoon. Hindi kay Tulfo. Sabi sa awit 138 verse 6, kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nilimot ang aba at mahihirap. Kumublimay kita niya ang hambog at ang pasika. Kaya mga kapatid, kapag may lumapit sa inyo, lalo na kapag hirap, tingin ninyo talagang hirap ang kanyang buhay, bigyan natin ng pansin. Bahagi ng kapakumbabaan
sa kapwa at sa Diyos, tayo ay nagiging matulungin. Kumubli man daw ang tao, makikita pa rin ng Diyos yung hambog at pasikat. Alam ng Diyos kung ikaw ay nagpapasikap or naghahambog lamang. Ano? Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya sinasabi ito ng Panginoon, dahil alam niya na kapag pasikat ang tao or hambog o nagmamalaki, hindi nagpapasakop sa Diyos, ibig sabihin, malalayo siya sa Panginoon. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, dito ka anak sa piling ko. Kaibigan kita, anak kita. Kaya ayaw niya doon sa mayayabang. Sabi dito, ang mayayabang ay kanyang laban siya doon at yung mapapagpakumbaba ay itinataas niya. God resists those who look sa iba, tumitingin sa iba, imbis na sa ating Panginoon lagi. May mga tao na, ay hindi na lang, maski kailangan niya lumapit sa Diyos, ay hindi na lang. Alam naman na yun ng Panginoon. Pero ang tunay na nagpapakumbaba, lagi-lagi po siyang lumalapit sa Diyos. Maliit o malaking kailangan niya, lalapit siya sa Diyos. Lord, ito po ang sitwasyon ko ngayon. Panginoon, ito ang kailangan ko. Ganun na nagpapakumbaba sa Diyos. Lord, magdidesisyon ako na ganito. Samahan niyo nga po ako dito. Tulungan niyo ako. Ipakita niyo sa akin ang kalooban ninyo. Mga magulang, lagi natin ipanalangin ang ating mga anak na ang kalooban ng Diyos at makita nila sa kanilang buhay. Na marinig talaga nila kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa kanila. Kung paano tayo nakikinig sa Diyos, ganun din ang ating mga anak, makinig sa Panginoon. Kasi yun ay pagpapakita ng pagpapakumbaba sa Diyos kapag tayo'y laging lumalapit sa Panginoon. Na Lord, wala po talaga akong magagawa kung wala ka sa akin, kung hindi mo ako sasamahan. At sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa pagmamahal niyo po sa ating Panginoon, ako ay nagpapasako. So yung pride, hindi gusto ng Diyos yung mga taong magpa-pride. Pero yung mga taong humble, mapagpakumbaba sa Diyos at sa kapwa, mas lalong iniaangat ng Diyos. Pinagpapalan niya ang mapagpakumbaba. So yun ang warning sa atin ng Diyos. Yung pagiging taksil, pagsunod sa kamunduhang ito, at yung pangalawa ay yung pagiging mapagmataas. Merong paraan ang Diyos. Merong paraan sa verse 7. Sabi sa James chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. O di ba? Yun, binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan na lumaban, magpasakop, mag-submit sa Diyos. Mag-submit. Kapag sinubmit mo, halimbawa, ito, book report. Pag sinubmit ko to kay Teacher Arian, kanya na yun. Sinubmit ko na. Siya na may hawak nun. Siya na ang bahala. Kapag ang buhay ko, sinubmit ko sa Diyos, kanya na. Siya na ang bahala. Siya ang may kapangyarihan na doon dahil nasa kanya na. Submit to God. Resist the devil. Ano ibig sabihin nga ng resist the devil? Labanan nyo ang dyablo. Bakit nyo lalabanan? Kapag nilabanan nyo ang dyablo, lalaya sila. Lalayuan nila kayo. Paano ba labanan ang dyablo? May kwento noon, naalala ko lang, ngayon ko naalala, na mayroong matapang na aso na nakakulong sa isang kulungan. Matapang. Kaya nga siya nakakulong, matapang. Eh may isang tao sa loob, gusto niya subukan kung gaano katapang ang aso sa loob ng kulungan. Ang ginawa ng tao, dahil pwedeng pumasok ang tao sa loob ng kulungan na yun, pumasok siya. Nung nandun na siya sa loob, nilapa siya ng aso. Kung ikaw ay magre-resist, lalabanan mo ang kaaway, huwag kang pumasok sa kanyang kuta. Huwag kang pumasok sa kanyang kuweba o sa kanyang kulungan dahil ikaw ay lalabanan. Ano ang gagawin mo? Hadlangan mo siya
Huwag mo siyang papasukin sa buhay mo. Huwag mong i-entertain. At palayasin mo siya sa pangalan ni Jesus. Kung merong bumubulong sa isip mo na tukso na hindi maganda, sabihin mo sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Hindi kita pinapayagan na pumahimasok sa buhay ko. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na palayasin, kapatid. Kahit takot, may nararamdaman kang takot sa dibdib mo. Takot, lumayas ka. Espiritu ng takot. Wala kang lugar sa puso ko. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Lalayuan ka. Dahil yun ang pangako ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Kapag ikaw ay may Espiritu ng Diyos sa buhay mo, may Kristo sa buhay mo, lahat ng masasamang Espiritu na aali-aligid luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil may Espiritu ka ng Diyos, kilalanin mo lang, panindigan mo na may Espiritu ka ng Diyos, nasa iyo, lahat sila luluhod sa pangalan ni Jesus. Nanginginig pa sa takot, kapatid. Nanginginig pa sa takot. Kaya nga yung mga anak ng Diyos, hindi yan mapagmataas, mapagpakumbaba sila, pero sila ay matatapang. Deep inside, hindi takot. Hindi takot sa gawa ng kaaway. Bakit? Alam nila na kasama nila ang Diyos. Kaya nga, paano ma-overcome yung worldly desire? Paano mo ma-overcome yung makalaman na simpuyo ng damdamin mo? Kailangan ay mag-submit ka sa Diyos. Na ang Diyos, siyang may kakayahan. Ang Diyos na nasa iyo may kakayahan na palayasin sa pangalan ni Jesus. Diba binabanggit natin in Jesus' name yung lahat ng gawa ng kaaway sa buhay mo? Nangangamba ka ba ngayon? Mahirap ba ang buhay ngayon? Ano pinagdadaanan mo ngayon? Sa pangalan ni Jesus, sabihin mo, lumayas in Jesus' name at panghawakan mo ang mga salita ng Diyos. So, anong gagawin? Submit doon sa pre-provide ng Diyos na plano sa buhay mo. May plano ang Diyos sa ating mga buhay. Sa Colossus chapter 2, 14 to 15, huwag tayong mag-alala dahil tinalo na ng ating Panginoong Hesukristo ang kaaway. Sino ang kaaway? Ang dyablo, ang masamang espiritu. Colossus chapter 2, 14 to 15. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutan kaugnay nito. Pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Noong si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo ay pinagtagumpayan ni Kristo. Lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pangamba ay tinubos na ni Kristo. Kasalanan, kahihiyan, kasi makasalanan ng tao, tinubos na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Wala nang akusasyon ng kaaway ang magtatagumpay sa ating mga buhay. Walang akusasyon ng kaaway ang magtatagumpay sa ating mga buhay. Amen? Amen. Amen. Pag inakusahan ka ng kaaway na wala ka nang magagawa, may hina ka, huwag kang maniwala. Bakit? Alam mo na meron kang Hesukristo na namatay para sa'yo. Alam mo na may Diyos na nagmamahal sa'yo. Alam mo na may Diyos na pumoprotekta sa'yo. Amen. May Diyos na nag-aalalay sa'yo, umaalalay sa'yo. At ang kapangyarihan ng Diyos, nasa iyo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, nasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Praise God. So, ayan po, submit to God. Submit and resist the devil. Ano pa? Draw near to God. Sabi sa verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan,
linisin ninyo ang inyong puso, kayong mabago-bago ang isip. Lumapit sa Diyos at lalapit siya sa atin. Paano magagawa ito? Manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Maniwala tayo. Panampalatayanan natin ang ating Panginoon na siya lang ang makagagawa ng mga bagay na sa tingin natin imposible. May imposible ba sa Diyos? Wala. Kayang-kaya ng Diyos gawin ang lahat ng mga mabubuting bagay para sa atin. Kaya manampalataya tayo sa Panginoon. Sabi dito, paano linisin ang puso? Kasi sabi dito, linisin ninyo ang inyong puso. Paano ba ito? Isurrender sa Panginoon ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, na patuloy na kumikilos sa ating buhay. Process po iyon na inaayos ng Diyos ang buhay natin. Di ba may awit? Binabago ako ng Diyos araw-araw. Binabago ako ng Diyos araw-araw. Gawa po iyan ng Espiritu ng Diyos na sa ating mga puso, na sa ating buhay. Binabago niya tayo, pinatatatag niya tayo, pinatitibay niya tayo bilang isang mananampalataya. And then, sabi sa pangatlo, humble yourself to God and repent. Patuloy na magpakumbaba sa Diyos at magsisi. Kung merong nagawang pagkakamali, magsisi. Na-involve po dito yung mga emosyon natin, yung mga paglakad natin bilang isang mananampalataya. Pwede tayong magsisi sa ating mga pagkakamali. Araw-araw nagkakamali tayo. Kaya maya't maya, Lord, may salisikin niyo po ang puso ko. May nakikita ko po kayong hindi ayos. Isinusuko ko po sa iyo. I-purify niyo po ako. Linisin niyo po ako. Lagi, Panginoon, na maabutan niyo po ako sa iyong pagbabalik na ang puso ko ay nakatutok lamang po sa iyo. Kung may pagmamalaki sa puso ko, Lord, isinusuko ko po sa iyo. Kung may nakikita kayong kayabangan sa puso ko, Lord, tanggalin niyo po ito. Ganon ang panalangin natin sa Diyos. We must repent. Hindi lang doon sa mga nagawa natin mali. Kung hindi, doon tayo mag-repent doon sa akala natin tama at tayo lang ang tama. Tama itong ginagawa ko. Ito lang ang tama. Wala nang iba pa. Kapag ako nagdesisyon, tama talaga yon. Mag-repent tayo sa ating mga pagkukulang sa Panginoon. Magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at itataas niya tayo. Sabi sa verse 10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Paano magpakumbaba? Patuloy na nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos, sa guidance ng Panginoon, sa paraan ng Diyos. Ganon tayo nagpapakumbaba sa Diyos. Kaya nga kapag may gagawin tayo bukas, lagi natin sinasabi, kung luluobin ng Diyos, bukas, gagawin ko ito. Kasi lagi tayong nagpapasakop sa Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang ating sinusunod. Kapag tayo ay nagpapakumbaba sa Diyos, yung pabor ng Diyos ay mararanasan natin lagi. Iaangat tayo ng Panginoon. O anong action steps gagawin natin? Submit. Palinis tayo sa Panginoon. Turn away from sinful actions. Ipa-purify natin sa Diyos ang ating mga intensyon. At kung may pagkakamali tayo, magpakumbaba tayo sa Panginoon, kilalanin natin ang Diyos sa ating mga buhay at i-acknowledge natin ang Diyos lagi sa ating buhay. Paano natin i-apply itong natutunan natin ngayon? I-examine natin ang kagustuhan ng ating buhay. Ikaw ba sa buhay mo, ano ang ginugusto mo? Yung mga bagay ba sa sanlibutan ito? O yung makita ang kalooban ng Diyos? Pangalawa, i-confess natin yung ating pagmamalaki sa Panginoon. I-acknowledge natin yung ating pagdepende sa Diyos. At mag-engage tayo sa salita ng Diyos. Mahalaga po ito. Makinig tayo ng kanyang mga salita kasi yun na ang basis natin ng bawat pagdidesisyon natin sa buhay, yung salita ng Diyos. At magtiwala tayo sa Kanya
sa kanyang mga pangako. Maniwala tayo sa Kanya. Pero ito huwag natin kakalimutan. Ang pangako ng Diyos sa atin ay mabuti at mabuti lamang. Alam ng Diyos ang mga pangarap niya sa atin. Ang gusto niya sa atin ay mga bagay na maayos. Gusto niya tayo ay mag-prosper. Gusto ng Diyos na tayo ay magtagumpay at pinagtagumpayan niya na nga tayo. Kaya walang anak ng Diyos na talunan dahil gano'n niya tayo kamahal. Gano'n niya tayo kainiibig. Kaya tinuturuan niya tayo kung paano magkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya. Hindi lang anak, hindi lang tatay natin siya, kundi kaibigan natin ang ating Panginoon. Patuloy tayong magpakumbaba sa Diyos. Alam niyo, sa awitin na inawit natin kanina, yung mga pangako mo, siya ang tunay na kaibigan. Awitin natin sa Panginoon sa oras na ito. Pwede tayong magsitayo, pero ang puso at isip natin, itutok lang natin sa Panginoon. At kapag inawit po natin ito, awitin natin ang buong puso, buong isipan, buong kaluluwa. Awitin natin sa Panginoon na siya nga ang ating kaibigan. Hindi siya nagbabago. Nagmamahal siya sa ating kapatid. Ang gusto ng Diyos, tunay, na maranasan mo siya lagi araw-araw sa iyong buhay. Ang gusto ng Diyos, lagi kanyang nakakausap. Gusto ng Diyos, makita mo ang kanyang guidance para makalakad ka ayon sa kanyang kalooban. Thank you, Jesus.
O Diyos, hindi nagbabago. Maranasan ng bawat isa ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Maranasan lagi ng bawat isa sa amin, O Diyos, ang iyong paggabay, ang iyong pagsama, ang iyong pangungusap, ang kagalingan na nagmumula sa inyo, ang promisyon na hindi nauubos. Maranasan ng iyong mga anak, ang iyong pagyakap, Panginoon, ang iyong pagbalot ng iyong kapangyarihan sa amin, O Diyos. Maranasan ng iyong mga anak ang bawat pangako ninyo sa aming mga buhay. Maranasan ng iyong mga anak na umaasa sa iyo, Panginoon, na hindi kayo magkukulang kailanman. O ang karunungan na nagmumula sa inyo, ang kapangyarihan na nagmumula sa inyo. Maranasan ng inyong mga anak, O Diyos, na kayo ang tunay na kaibigan, hindi nagbabago. Maranasan ng iyong mga anak, O Diyos. At Lord, kami rin po na iyong mga anak, O Diyos, na tinuring ninyong kaibigan, O Diyos, ay maging patuloy na magtatapat sa iyo, O Diyos. Talikuran ang gawa ng sanlibutan ito, Panginoon, at sumunod sa iyong kalooban. Isubmit ang aming buhay sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka at dakilain, O Diyos. Pagpapala na nagmumula sa iyo, patuloy na maranasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At natin, Panginoon, praise God. Buhay na ito ngayon, nahihintay. Kasama sa
Panginoon